Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong November 17 hanggang November 23. So Gemini, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, the Six of Pentacles. Beautiful. Napakaganda. In the area of what you need, you have the Two of Swords. Ooh, interesting. In the area of what's affecting your current energy, you have the Temperance card. Yes. In the area of your near future, meron ka pong Strength card. Lovely. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Queen of Cups. In the area of your fortune, the Queen of Pentacles. Wow, napakaganda. Kaching, kaching, kaching. Parehong cards. Ganda nito. In the area of your divine messages, meron po kayong High Priestess. At ang outcome nyo po for the week, Gemini, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Gemini, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan to support me every time po na meron tayong free reading for Gemini dito sa ating channel. So sa mga hindi po nag-skip ng ads, sobrang salamat po. Okay. At the background of your energy, you have the Seven of Wands. Napakaganda nito. Your spirit guides are telling you this week, Gemini, is to defend your decision. Meron kang gagawin this week na medyo may kaba ka, may takot, may alinlangan because a lot of people sa paligid mo parang halo-halo sila ng opinion, iba-iba sila ng sinasabi, and kina-question nila yung balak mong gawin o yung iyong desisyon tungkol sa isang bagay. So your power this week is to defend your decision. Kung ano man tong mga bagay na iniisip mong tama mong hakbang moving forward, you need to prove to them na mali sila at ikaw ay tama. Maraming mga tao sa paligid mo siguro this time ang mataas ang kilay sa'yo, ang talaga namang hinaharangan ka or minamaliit ka or talaga namang they are actually against what you want. Pero ikaw, you are reigning supreme. Laksan mo ang love mo. Do things with conviction, no? May paninindigan ka sa mga decision mo para sa linggong ito. Kapag na-empower mo to, everything will be fine. Okay? Congrats po. So at the center, you have the Nine of Pentacles. Napakaganda nito. Nine of Pentacles is all about you, Gemini. This week, kitang-kita ko rito yung pagkilos mo, yung iyong effort to make things happen, lalo't higit pagdating sa inaalagaan mong kaperahan. Okay po? For example, you are building your own money. Halimbawa, pangarap mo na magtayo ng sarili mong negosyo o kung meron ka man, meron ka dyang i-implement na parang decision or kilos at alam mo ito'y para sa ikakalago ng iyong kaperahan and you need to impose that decision. Kung ikaw mismo wala kang paniniwala sa decision mo, baka masayang, di ba? So, kailangan talaga may strong will tayo to make it happen. But for some, para sa ibang Gemini dyan, kita-kita ko rito this week, you are very brave enough para itulay yung isang bagay, maaring trabaho ito or endeavor na magpapaangat sa sarili mong pera. Sabi mo, panahon na para isipin ko naman yung akin. Baka halimbawa, ikaw ay breadwinner, so ngayon parang iniisip mo na yung hatian ng budget, no? Parang binibigyan mo na ng malaking portion yung sarili mo. Sabi mo, panahon na para ako naman ang magkaroon ng kaginhawaan sa buhay at magkaroon ng magagandang resulta mula sa mga pinaghirapan ko. Halimbawa, nag-iipon ka na or you're now starting to make a business na pangmatagalan o nag-iisip ka na ng mga permanenteng mga galaw para sa iyong kaperahan at maraming mga tao sa paligid mo ang sinasabihan ka ng, sure ka na ba dyan? Parang nababaliw ka na ba? Or kaya mo ba talaga yan? So, yung mga pangmamaliit nila, magiging armas mo yan para lalong lumaban at buuin tong kaligayahan mo when it comes to your kaching-kaching this time. Okay? Clarify natin to, Gemini.
But first, Gemini, since ito po ay bagong weekly reading, comment mo naman sa baba yung iyong mga manifestation goals, especially para sa linggong ito. For example, I claim this week that my goal na makabili na ng bagong damit will happen. I claim this week na matupad na yung usapan namin na kontrata na maging successful, mga ganyan. So, gamitin mo yung comment section natin bilang iyong manifestation board para matupad na yan. Because writing your manifestations is one clear ways. Okay? Nine of Pentacles, the King of Wands. Yes, it's all about you being brave this time. Nabuuin yung mga bagay na alam mong magpapalago sa'yo, yung mga bagay na ipakakaloob mo sa sarili mo, yung katuparan ng lahat ng pinaghirapan mo. Some of you nag-iisip na magkaroon ng sariling lupa, sariling bahay, o makaipon na for my retirement, mga ganyan. Pero ramdam ko na marami ka pang obligasyon. Marami mga tao ang ayaw kang, alam mo yun, itulay itong gagawin mo. Pero sabi rito, be brave in your goals. Be brave in your ideas. Kitang-kita ko rito, your idea will be successful. Kailangan lang talaga ng tapang at dedikasyon. It will happen for you. Okay? Mamaya iklaro pa natin to as we go along in our reading. In the area of what you want, you have the Six of Pentacles. Yes, meron ka talagang gustong ma-achieve this time or ma-receive na. Some of you naghihintay ng loan, naghihintay mabayaran sa utang, naghihintay makuha na yung pera mula sa isang nakabinbin. Kasi parang pinaghirapan mo yun eh. Tinrabaho mo yun eh. Serbisyo mo yun eh. And you want it to receive this time. For some of you, naghahanap ng pagkakataon kung saan sana yung effort ko mabalik sa akin. Ano ba yung magandang negosyong pwede? No, naghahanap ka ng isang endeavor o pagkakakitaan kung saan alam mong kukubrahin mo yung karapat-dapat mong income. Parang ganyan. And you're thinking long, hard enough sa kung saan ka ba dapat pumunta para sure ball yung equal give and take. For some of you, parang naghahanap kayo ng hustisya. I don't know why. Narinig ko. Naghahanap ka ng hustisya tungkol sa isang bagay kasi parang feeling mo unfair yung treatment. Parang imbes na ibigay sa'yo, kakarampot or hindi binibigay talaga yung sapat na karapat dapat makuha. And you're waiting for this to arrive. Nakita ko meron mga sa inyo nasa gitna ng problema sa mga pautang, no? Parang hindi ka binabayaran or kinalimutan ka na, parang ganyan. So, kitang-kita ko yung desire mo to get what you want and to receive what you truly deserve at ilalaban mo yan. Sabi mo, hindi, akin yan, deserve ko yan, I will fight for that. Parang ganyan. Okay? Clarify natin to, the Six of Pentacles. But first, mga Gemini, since ito po ay bagong reading, curious ako, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating reading this time? The Six of Pentacles. The Magician card. Yes. You want this to happen. Kahit na minsan napaka-imposible o iniisip mo, kaya ko ba talaga o mangyayari pa ba, no? Marami kang mga alinlangan kung makukuha mo pa ba yung isang bagay, pero nakita ko rito, posible. Posible mo pa siyang makuha. Kailangan lang talaga ng paglaban mo at saka ng iyong kilos para mangyari ito. Kasi kung iniisip mo na hindi ko makukuha, talagang hindi mo makukuha yan. Pero kung may dedication ka na parang, sige, ilaban natin to, kunin natin to, asikasuhin natin to, it will happen. So kung dinadasal mo to, Gemini, na makuha mo na yung blessing na talaga namang deserve mo, you need to make it happen and believe in yourself. Okay? In the area of what you need, you have the Two of Swords. You need to make a decision. Okay? Alam ng yung spirit guides na maraming mga bumabalakid or humaharang tungkol sa mga pangarap mo pagdating sa yung kaperahan. Halimbawa, gusto mo mag-abroad pero maraming mga nag-negate or kumukontra. Ang kailangan lang talaga tapang mo at saka malinaw na vision sa gusto mong i-create. Tapat talaga nakikita mo hold your vision, kumbaga. Kitang-kita mo yung pangarap mo na buuin ito. Kung ito'y family member, yung mga humaharang, kailangan mo silang kausapin. Kailangan mo ipaunawa sa kanila para maging madali sa iyo ang mag-decide. But now you are being advised to make a concrete decision para lumarga na yung plano mong yan at magkaroon na talaga ng magandang development. Okay? The Two of Swords.
Narinig ko rin dito, masyado mo daw ginagard ang sarili mo. Sabi, face the truth. Harapin mo na daw yung katotohanan. Harapin mo na rin yung mga issue na ang hirap-hirap pag-usapan dati. Pilit yung iniiwasan noon. Pero ngayon, kailangan na talagang harapin. Okay, Gemini? The Two of Swords. The Six of Swords, yes. Saka ka lang daw makakalarga, Gemini. Saka lang daw aandar yung buhay mo sa matiwasay, maayos, makakahinga ka na maluwag kapag hinarap mo na yung isang desisyon na dapat ng pag-usapan. No? You need to make up your mind para makasulong ka na. Because Six of Swords is a card of really progress, no? Pag-andar, pag-abante, pagsulong sa buhay, pagkawala doon sa mahirap na parte. Pero paano ka daw makakawala sa mahirap na parte kung hindi ka pa rin nagde-decide this time? Either iniiwasan mo, marami kang excuses, marami kang escapism. Now is the right time for you to really sit down, address the issue, para lahat kayo ay makapag-move on na, okay? Especially pagdating sa mga binubuo mong kaching-kaching, pagdating sa iyong mga abundance and financial gains. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Temperance card. Ramdam ko yung pagod mo, Gemini, sa pagbuo ng magandang kinabukasan para sa iyo at sa iyong pamilya. For a very long time, I'm hearing you've been working so hard. Lahat ng bagay na-dedicate mo na sa kanila. Some of you, 10 years na nagkatrabaho abroad, pero hanggang ngayon, single pa rin or wala pa ring ipon. And then, na-realize mo, teka, trabaho ko ng trabaho, pero paano naman yung sa sarili ko? No? Parang pakiramdam mo na pag-iwanan ka na ng panahon. And you want to stand up for yourself. Minsan, iniisip mo lahat ng budget ko, binibigay ko, pero parang wala ko natitira for myself. Now, nakita ko rito, with whatever you're working hard for, kayang-kaya mo yung ipundar at ibigay para sa sarili mo. Ramdam ng yung spirit guides na ikaw ay mapagbigay, mapag-ubaya, lahat kaya mong i-sacrifice for other people. Pero wag mo daw kakalimutan yung sayo. Because Nine of Pentacles is all about you. Ang Ten of Pentacles kasi, di ba ito 9 and then 10, yung Ten of Pentacles is all about family. It's all about the community and the people around you. Pero ang 9 nag-stop tayo sa 9. Ibig sabihin, ikaw to. Isipin mo yung para sa'yo, isipin mo yung kinabukasan mo, isipin mo yung kaligayahan mo. Nabibili mo na ba yung damit na gusto mo? O lahat sinasacrifice mo, sabi mo, wag na lang, sa iba na lang, next time na lang ako bibili, kayo na muna. So, paano naman ikaw? Be brave to fight for your own luxury, for your own freedom, for your own happiness. Huwag mo sayangin ang mga pagpapagod mo para sa iba. Alam ko, responsibilidad mo yan, pinili mo yan, pero isama mo rin yung sarili mo sa kaginhawaan na kaya mo ibigay sa iba. Okay? Clarify natin to. Temperance card. I know also for some of you, meron kang binibuild, no? Meron kang kine-create. For example, meron kang binubuo na bagong negosyo, bagong pagkakakitaan, maaaring online shop or balak mo magtayo ng pwesto somewhere else. Ngayon, kailangan lang talaga ng kayod mo, no? Ng iyong dedikasyon and patience. Mahabang pasensya para ma-address to mga bagay na gusto mong buuin for your own happiness. Okay? The Temperance card, the Eight of Pentacles. Yes, work hard. Kayod lang. Kasamahan mo ng pasensya, tiyaga, sipag, at mahabang pisi. It will be created para sa'yo. Kitang-kita ko yung dedikasyon mo sa trabaho para mapag-unlad mo ang buhay mo. Some of you talagang minsan overtime, no? At karaniwan, hindi pa sapat yung sweldo sa mga pinagkatrabahuhan mo. Parang sabi mo, sobrang pagod naman ito, pero hindi sapat yung pera ko. Pero nakita ko rito, whatever you're trying to create at talaga namang pinaghihirapan mo, it will lead you to your own satisfaction and fulfillment. Kaya, laban, tapang, sugod. In your near future, meron po kayong the Strength card. In the near future, sinasabihan ka po ng iyong spirit guides, ang tabayanan mo 8 days, 8 weeks, or 8 months. Yung mga pinagtiisan mo, yung mga inilaban mo sa buhay, sabi mo, titiisin ko to, ilalaban ko to, hindi ako susuko. It will give you great rewards. Paglago sa iyong kapirahan, pagiging solido ng iyong pwesto sa trabaho na yan, pagiging permanente ng iyong posisyon, or pagkakaroon ng siguradong kita.
So, kitang-kita ko rito that unti-unting gumagaan yung bang dating mahirap. Dahil yung tiyaga mo at hirap mo, yung pagkilos mo at saka pagtyaga mo sa isang bagay na nagtiis ka, nagporsige ka, unti-unting gagaan yung pakiramdam mo kasi nagiging gamay mo na eh. Parang nakakasanayan na ng sistema mo yung galawan. Kaya parang ito ka oh, very very tahimik, maayos, magaan na yung ginagawa mo kasi everything now is working in your favor. Sabi ko nga sa inyo dito, kapag nakapamili ka na at tinapangan mo ang sarili mo sa desisyon na yan, doon magsimulang umabante ang life mo. Kaya kung meron ka daw iniisip ngayon, tapangan mo lang ang loob mo, tibayan mo ang loob mo para makapag-decide ka na ng talagang konkretong sagot. O yan, strength card, pinalinaw sa atin ni Ace of Cups. Sabi niya, makakamit mo din yung ultimate happiness mo because kinaya mo magtiis sa mga bagay na alam mong dapat pagtiisan para maabot yung magandang outcome. Diba yung mga success story, ang sarap-sarap ikwento niyan pag pinaghirapan, pag talagang ginapang mo hanggang sa maabot mo yung tuktok ng bundok, diba? So nakita ko rito, your heart will be very, very happy. Papasok sa'yo yung bagong blessing or bagong magandang balita na ikakatalon mo pa sa tuwa kasi dumating siya mula sa mga pinaghirapan mo. So, your hard work will be noticed. All of your pawis, iniyak, lahat ng pagpupuyat mo, magkakaroon to ng kapalit na magandang resulta at bibiyayaan ka ng mga hinihiling ng puso mo. So ngayon, follow your heart ha. Sundin mo yung tawag ng damdamin para alam mo kung ano yung mga karapat dapat pagtiisan, kung ano yung karapat dapat na pag-alayan ng maraming pagod at kayod. Kasi kung hindi mo hilig yung isang bagay, Gemini, tapos nagtitiis ka lang dyan, parang baka masayang, 'di ba? Pero kung alam mo kung gaano ka-importante sa puso mo, itong pinagtitiisan mo, kakayanin mo hanggang dulo eh. Okay? In the area of your challenge for the week, you have inner cosmos to embrace the light, first acknowledge the dark. Trauma, seeing, go deeper. Harapin mo na daw yung mga kinakatakot mo, yung mga nililihim mo sa sarili mo na ayaw mong ma-mention man lang sa ibang tao. Kailangan na daw na paghilumin yan at kilalanin mo na para once and for all makabitaw na sa buhay mo yung balakid na yan. You also have self-reflection. Looking inward helps you to see what to improve to make better choices. Yes, kalkalin mo sa puso mo, sa kaibuturan mo kung ano yung mga bagay na nakikita mong mali mo ginagawa, mali mo aksyon, pagkukulang mo, yung mga kabulukan mo, mga mali mong pattern. Halimbawa, every night late ka matulog, 7 a.m. ang trabaho mo, di ba? So, alisin mo na yung mga pattern, kilalanin mo kung ano yung mga pagkakamali mo para maitama mo yan, okay? In your challenge for the week, you have the Queen of Cups. Nakikita ko rito, sabi na yung spirit guides, na nahihirapan kang alamin kung ano yung para sa'yo at hindi. And feeling ko ikaw ay nahihirapan dahil sa sulsol or judgment or puna ng ibang tao. Kaya parang nahihirapan kang yakapin yung talagang mga desires mo o gusto mong gawin. Sometimes, gusto mo na lang para mapanatili lang katahimikan na lahat, sasagot ka na lang, sige po, okay na. Magpapaubaya ka, di ba? Para magasakripisyo ka matapos lang yung issue. Or wala lang silang masabi sa'yo. Parang you're ready to surrender to them. Kahit na malungkot ka na binigay mo sa kanila yung isang bagay na magpapaligaya sa'yo. Pero ngayon, kayo po yung pinapayuhan na yung spirit guides Gemini to really follow your heart. Sundin mo ang puso mo. Nakita ko rito yung mga bagay na gusto mong mabili, mga bagay na gusto mong makuha para sa ikakaligaya mo. So it's all about you. Follow your heart so that you will be happy again and you will know kung saang dako paroon ka pa makakapunta dahil sinunod mo ang gusto mo. Sinunod mo ang iyong kaligayahan. Okay? The Queen of Cups. The Emperor card. Yes, tapang, tapang, tapang. You need to confront yourself and ask yourself, eto ba talaga yung gusto ko? Ipagalaban ko to. Nakita ko rito your bravery will be your secret ingredient para makuha mo yung mga pangarap mo para sa sarili mo. Kasi kung lagi kang mag-give in, mahihiya, or magpapaubaya, paano ka naman? So, now is the right time for you to defend yourself with a 7 of Wands. Fight for what makes you happy and fight for what makes you feel complete and whole. Panahon na para gawin mo yan this time, Gemini. In the area of your fortune, napakaganda niyan,
You have fogged in, go slow, take your time. So, huwag ka daw magmamadali, lalo't higit sa mga pinaglalaban mo, sa mga paniniwala mo. Mas maganda na kada step pinag-iisipan para smooth sailing ang takbo. Another message, you have finding sanctuary, opening to your spiritual source. Sabi ng yung spirit guides, hanapin mo daw yung mga tao, lugar, sitwasyon, community na alam mong komportable ka doon. They are your safe zone. Yung para bagang pag nandoon ka, payapa ang isip mo, payapa ang puso mo, alam mong wala kang kaaway, alam mong wala kang panguhusga mula sa mga taong yon. Doon ka daw dapat sumama. Halimbawa, mga friends mo, family mo, no? Iba-iba kayo ng source ng spiritual power. Doon kayo kumukuha ng lakas. Pwede rin sa simbahan, sa iyong religious sector, sa iyong mga pastors, no? Kung ano man po ang inyong religion, palakasin mo daw yun this time, Gemini, para tumatag ka, para magawa mo yung mga bagay na kailangan mong i-defend, kailangan mo i-prove, ano? You need that this time. So that kayanin mo yung daan patungo sa pag-abot sa mga pangarap mo na kaching-kaching. Okay? In your fortune, you have the Queen of Pentacles. The Queen of Pentacles, napakaswerte mo. Darating daw sa iyo this time yung pagkakataon na lumago ang iyong kaperahan. Some of you ay parang pipiliin na for a certain position, tatawagan dahil ikaw na daw ang permanenteng makakuha ng slot. Or sa iyo ipagkakaloob yung pagkakataon para magkaroon halimbawa ng pwesto sa palengke, or meron ka na makukuhang pondo para simulan yung iyong negosyo, parang ganyan. So, you are very lucky. Darating sa iyo isang oportunidad na magiging potensyal sa iyo, Gemini, na palaguin ang iyong kaperahan. So, congrats po ha. Nakita ko rin dito, makakahanap ka na ng diskarte at solusyon pagdating sa iyong usaping pera. Halimbawa, itong mga nakaraang linggo, wala kang pambili ng ganto, o pambayad sa kuryente, o panghulog sa hinuhulugan. Huwag kang mag-alala, hindi ka mawawala ng pera this time. Meron kang panggastos dyan at pang-solve sa financial needs mo. So congrats po. The Queen of Pentacles, the Justice card. Yes. Justice card talaga namang sa'yo binigay. Kumbaga, hustisya to para sa'yo. Good karma ito. So kung nag-iisip ka, sabi mo, paano na ako, paano na ako, paano na ako. Huwag kang mag-alala. God will provide para sa'yo. Darating sa yung hustisya pagdating sa mga pera mo, negosyo, bahay o property na binibenta o binibili. Everything now will be fine. Some of you, nakita ko may pipirmahan kang kontrata or dokumento na lalo magpapatibay pagdating sa iyong negosyo o kaperahan. For example, some of you are starting to open a bank or starting to sign a document, parang renta sa isang pwesto, o kaya nakita ko rito, aayusin na yung mga permits, mga dokumento, mga certificate para ma-plansya itong kaperahan na ito. So, this is really all about you making it parang legit, no? Legitimacy, talaga namang by the law, no? Nakita ko rito yung pagiging legit ng pagkakaperahan mo this time. So, congrats po. So, Gemini, like mo na tong video na to activate itong kaching-kaching energy sa buhay mo. Like. In the area of your divine messages, meron po kayong nothing will come from this situation. Especially sa mga kinakatakot mo. Kung ngayon nahihirapan ka, especially sa mga taong chaotic, magugulo, talagang sumisira sa diskarte mo, hayaan mo lang sila. Learn to focus on yourself. Build your own empire. Palakihin mo ang negosyo mo, pera mo, trabaho mo, at huwag mo nang isipin pa yung ibang tao. A win-win outcome is forecast. Wow, panalo ka dito. Ano man daw ang gawin mo, talaga namang ang ending sa hulit-huli, panalo ka pa rin. Congrats po, Gemini. In your divine messages, you have the High Priestess. Ang payo sa'yo na yung Spirit Guides, Gemini. Listen to yourself. Alam ng intuition mo ang gagawin sa kabila ng mga kalituhan, sa kabila ng mga hindi malamang gagawin or confusion or uncertainty. Alam ko marami kang questions sa sisimulan mo o gagawin mo. Sometimes wala kang tiwala sa sarili mo, no? At parang hindi mo alam kung ano ba yung tamang hakbang. You need to close your eyes every time na natatakot ka and meditate. Darating sa'yo yung intuitive download, intuitive decision ng iyong higher self para malaman mo yung next step mo. Sabi dito, pagkatiwalaan mo sarili mo, ikaw lang daw makakagawa o makakalutas ng problemang yan. Kaya
You need to ground yourself and believe in yourself, okay? The High Priestess, the Two of Swords, yes. In any decision, trust your instinct. Kung saan ka payapa, kung saan talaga alam mo sa kaibuturan ng puso mo, ito yung tamang hakbangan, go with that, no? Sabi rito, the right decision will be made by you. Kung ano man yung piliin mo, yun yung tamang path, okay? In the area of your outcome, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have coins. Wow, talagang kaching-kaching to, Gemini. Money will be coming to you. Talagang 3 beses sinabi sa atin na may pera ka, may darating kang para sa'yo. You have broken ring, parting of the ways in either romance or business. Meron ka daw iiwanan, baka ito yung desisyon na ito. You are leaving something and choosing another one. So, talaga may pag-alis and may pagdating ng bagong bagay. Another message you have, 3, affairs with your family. Panahon na daw para magkaroon ka ng maraming time sa pamilya, or baka family business ito, or meron daw issue sa pamilya na kailangan mo i-address para matapos na so that you will have harmonious relationship at payapang pamumuhay with the family member. You have Apple, temptation will test you. O, meron daw mga temptasyon sa paligid, mga distractions na aagaw sa atensyon mo pagdating sa iyong goal. So, paalala sa'yo, eyes on the prize, eyes on the target. Hindi ka dapat nalilingat sa mga bagay na importante para sa'yo. Okay? Ang outcome ni Gemini for November 17 to 23, the Six of Swords. Wow! 666 is here. Hindi yan bad ha? Hindi yan bad. Pagdating po sa angel number, ang 666 combo is all about reflection. Pagtanaw sa nakaraan. So ano ibig sabihin nun? Panahon daw to, Gemini, na mag-look back ka, mag-throwback Thursday ka para makita mo kung gaano na kalayo ang dinaanan mo, ano yung mga pagkakamali in the past na dapat nang tigilan, dapat nang stop, ano din yung mga magaganda mong nagagawa na dapat mong i-continue. Once na nakapag-reflect ka na from what happened 6 months ago o 6 years ago, magiging madali sa'yo ang gawin yung tamang hakbang sa katuparan ng goals mo. Halimbawa, na-realize mo, ito palang last 5 months, mali pala yung ginagawa kong routine everyday. So, babaguhin mo siya para gumaan yung pakiramdam mo or gumaan yung trabaho mo everyday. Parang ganon. So, with the 6 of Swords here, kitang-kita ko rito, aandar ka na. From all the problema in the past, ngayon unti-unti nang gagaan, bubuti yung sitwasyon mo. So kung ano man po ang pinagdaanan mo this time, Gemini, relax and makinig ka, malalagpasan mo din daw yung problema na yan and moving forward ka na. So may katapusan ng problema at patungo ka na sa good end or safe zone sa problemang yan. So congrats po. The Six of Swords, the Page of Pentacles. Wow! Meron ka daw yayakapin na bagong bagay, maaring bagong trabaho, sideline, opportunity, at diyan ka daw magko-focus. Parang feeling ko, diyan ka magiging busy. At dahil busy ka dito at nakita mo yung potential niya na maaring magdulot sa'yo ng maayos na financial gains or maayos na buhay, ito yung magdudulot sa'yo na matiwasay na energy moving forward. At talagang advancement ito, progress in your life. So congrats po. Kaya pag may dumarating ha, aralin mo, buhisiin mo, don't take it for granted. Kailangan talaga hands-on ka dyan para gradually magsulong na yung buhay mo moving forward. Okay? Napaka-importante and congrats po. Napakaganda ng buhay mo moving forward. So Gemini, ito po ang inyong November 17 to 23. Comment po kayo kung nakaresonate kayo. Thank you again for watching hanggang dulo, Gemini. I love you. This has been James, James Tarot PH. God bless everybody.